What's up guys, Ron here and welcome to Rad Hands Channel. For today's video, mag-unbox tayo ng isa na namang device galing sa Anbernic. At ito yung una nilang nirelease ngayong 2025. Ito yung tinatawag na RG557. Ito. Laki yung box, no? So before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pa pwede namin measure para sa inyo. So without further ado, let's start na. So ngayon, babaguhin ko lang yung angulo ng camera para mas makita nyo yung device ng mas maganda. So ayan. At ngayon, ito na yung box ng RG557. So maraming salamat Anbernic sa walang sawang pagpapadala sa amin ng mga bagong devices. So ayan. Tapos dito yung gilid, wala naman masyadong laman. Ayan. Nakalagay lang dito, merong dalawang available na kulay ang device na to. So, transparent purple yung binigay sa akin, tapos meron pang white, and hindi ako sure kung magkakaroon pa ng ibang kulay. Kasi parang minsan bigla silang nagdadagdag ng panibagong kulay or parang special edition nila. So, ayan. So, ngayon, unbox na natin. Ayan. Pakasimple lang ng box nila. Ayan. Ba? Oh, maganda na. Kunwari, hindi ko nabuksan. Pero nabuksan ko na to. So, ayan. Ang ganda ng foam na kulay black. Ayan. Ang premium tignan, ano? So, ayan. Nandito yung device. Siyempre, mamaya na yan. Ito, yung screen protector. Hindi ko pa nailalagay. Tapos, ito yung manual. Ito yung wipes. Wet and dry wipes. Ayan. Dito, ang galing. Ganda na ng pagkakano nila sa lansan. Dito yung USB cable na Type-C para ma-charge yung device. Tapos ngayon dumako na tayo sa mismong device. So, meron siyang cover na plastic. Ayan, tanggalin natin. Ganda rin, oh. Basta kulay black maganda. Tingin ko maganda yung naisip nila na ganito. Kesa dun sa 556 na ano lang, parang plastic na shell lang ang inano nila, ang ginamit. Kasi ito, ayan. Yung nakalagay dito sa likod na RG557. Baka hindi nyo mabasa. Medyo mahirap siyang basahin. Nakalagay dito ay battery LiPo 3.8 volts, 5,500 mAh, adapter input 5 volts, 9 volts to 27 watts. Ayan. Ganda. Ganda pag transparent. Ayan. Buksan natin. Ayan. Maangas. Ang ganda naman. Ang ganda ng pagka-transparent niya. So, dito yung L3 na analog button. Ayan. Mas maliit siya kumpara dun sa 556. Ayan. Nandito yung D-pad. Ito yung launcher nila. Tapos ito yung home button. Tapos dito sa kabila, nandito yung select. Nandito yung start. Tapos yung R3. Tapos yung YX DNA na button. Dito naman sa taas, nandito yung L1, L2, pero iba na yung tawag nila, LB. Hindi ako sure kung left button to, tapos left trigger, left button, left trigger, right button, right trigger. Ayan. Tapos andito yung air vent. Diyan lumalabas yung mainit na hangin galing dito sa loob. Tapos andito yung power button, volume rocker, tapos LED light. Di sa ilalim merong 3.5mm headphone jack. Tapos dito naman Type-C para ma-charge, or siguro pwede ring ano to, pwede mong ikabit yung sa monitor kung meron kang Type-C to HDMI, mga ganun. Tapos andito slot para sa SD card. So ayan. Tapos dito sa dalawa, tapos dito sa dalawang gilid sa baba ng hawakan, merong speaker. Ano pa ba? So yun lang naman. Yan, ang ganda. Sobra. Ngayon, turn on na natin. Press and hold for 3 to 4 seconds. Ayan. Ayan. Magva-vibrate siya ng konti. Whoop! Parang mga ilang milliseconds yun. So, ayan. Iba yung kulay sa screen ko sa cellphone or sa camera ko. Parang dark blue. Pero dito, mas brighter siya ng konti. So, ayan. Pinuntan ko na din yung screensaver. So, ayan. May mga pre-installed apps na like Chrome. Ayan. Andito yung ibang mga emulators. Ayan. RetroArch, Moonlight. Moonlight para makapag
cast ka ng game dito kahit naglalaro ka sa Steam sa PC. So, ayun. Pwede mong laruin dito. Kunwari, ayaw mong maglaro ng nakaupo, gusto mo nakahiga, pwede mong laruin yan. Ayan. May dinagdag dito yung Rixel HK. Hindi ko na paano sa inyo tong Rixel HK kasi basta. Atin na lang to. Basta ayokong i-explain kung ano to. So, itong Semu pang Wii U yan. Wii U, tapos Vita 3K. Tapos nag-download na rin ako ng Daijisho kasi isa sa pinakamagandang front end dito sa device na to is yung Daijisho. So, meron na rin gamepad tester. Photo, pwede kang makapag-update sa mga future updates ng device na to. So, kapag sinipe mo to pababa, lalabas tong mga menu na to. So, may internet, Bluetooth, auto-rotate ng screen. So, night light. Meron ditong RG launcher, key map, high mode. Naka-off to kanina. In-on ko lang kasi nung naglaro ko ng Wii U, yung fan naka-auto, Nintendo Switch mode. Ayan. Kasi pag pinalta natin yan, pwedeng Xbox or NS mode. So, okay natin. Ambient light, pwede mong palitan yan, yung light mo. Kung gusto mo isang kulay lang, ayan. Gusto mo breathing siya, gumagano ganon. Rainbow, marquee, chasing kapag kunwari nagpe-press ka dito, ayan. Kung saan pumupunta ang direction yung yung analog mo, dun iilaw. Ayan. Hindi lang masyadong kita. Ayan. Ayan, mas kita. So, balik tayo sa marquee. Pwede mong i-turn on or off yung do not disturb mode. Airplane mode, screencast, pwede kang maglaro or pwede mong i-cast sa TV tong screen mo. Yun nga lang, medyo delay ito. Tested na to sa lahat ng device ng Anbernic kapag ini-screencast mo to sa TV. Medyo delay siya, pero konting-konti lang. Screen record pwede, tapos tong security and privacy. So, hindi ko pa nagagalaw yan. So, yun lang naman ang laman nito. So, ngayon, pag pinines mo naman yung Anbernic logo, ayan, mapupunta kayo sa launcher. Ayan. Tapos, dito sa launcher, nandito na yung mga available na console na pwede nyong malaro. Ayan. So, sa akin kasi, wala pang laman tong mga to. Ayan. Pag pinines mo yung select, ayan, select, mapupunta ka dito sa settings. Ayan. Pag gusto mong palitan yung settings sa theme, ayan, pwede dito. Binago ko na kasi sa akin. So, yung default niya is ganito. Ayan. Tapos, try ulit natin yung iba. Team 1. Ayan, maganda rin to. Ayan, oh. Tapos, yung isa pa. Uy, si Morrigan. Confirm. Ayan. Ito, maganda rin. Diba? So, ayan. Tapos, ano pa ba yung nandito? Tools, scan ROM for TF card, fix front and theme style, reinstall RetroArch, prepare emulator configuration. So, nakalagay dyan, be careful. Kita ba? Ayan, be careful. So, dahan-dahan kayo. Huwag nyo ipapagalaw to sa mga pamangkin mo or anak na hindi marunong magkalikot. So, RetroArch add overlays, RetroArch remove overlays. So, back lang natin sa start. Ayan. Kapag magsa-search ka pala, press mo lang yung start. Ayan. Press mo lang yung start para makapag-search ka. Ayan. So, kung gusto mong bumalik sa Android interface, press and hold mo lang tong logo nito. So, ayan. Kakabalik ka na ulit dyan. Ngayon guys, i-flash ko naman sa inyo yung full specs nitong device na to. So, naka-highlight na yung magagandang specs. So, sa screen, meron siyang 5.48-inch AMOLED screen. Ayan. 1920 by 1080. Tapos sa CPU niya, merong Dimensity 8300 processor. Napakalupit yan. Ang taas niyan. Ang taas niyan. Tapos sa GPU, naka-Mali G615MC6. Mataas din to. Yung RAM niya naman, 12GB LPDDR5X. So storage niya, 256GB. Sa system niya is Android 14 na siya. Tapos sa Wi-Fi niya is Wi-Fi 6E. Tapos sa Bluetooth 5.3. Tapos sa mga games, supported niya yung Android games. Ayan. Tapos sa TF card naman, pwede ka magsalang dito ng hanggang 2TB. So bukod dun sa 256 mo na built-in dito, pwede ka pang maglagay ng SD card dito na hanggang 2TB. Ayan. Tapos yung battery life niya is 8 hours. Siguro depende kung ano yung nilalaro mo. Siguro kung mga hardcore, siguro
roughly mga 5 to 6 hours kapag tuloy-tuloy. Sa joystick, hindi ko sure kung Hall effect siya kasi hindi niya naman sinabi sa description. Nakalagay lang is anti-magnetic interference capacitive joystick. Hindi ako sure kung Hall effect nga ba yan or what. Or siguro mababang klase ng Hall effect. Pero sana mas maganda kung Hall effect na rin niya katulad ng mga sa tawag dito, RG406V and H. Ganun. Sa other function, built-in 6-axis gyroscope sensor yan. Tapos yung Hall trigger, ito yung Hall trigger niya. Ayan. Naka-Hall trigger na to. Yan, at saka to. Diba? Stig. So ngayon guys, mag-test na tayo ng game at dumako tayo dito sa Daijisho. Ayan. Kasi nga, ito yung mas gusto kong front-end or launcher ng game. Kasi mas marami siyang nababasang format. So, ang i-test natin dito is yung PS2. Ayan. Try natin yung Devil May Cry. Tapos, dito naman sa Wii U is yung Amazing Spider-Man 2. So, ngayon, mag-test na tayo ng game. Fool me once. I tell you, you have other options in life. I'm really sure you do. No way. So ngayon, dumako naman tayo sa comparison ng RG557 at saka ng RG556. Ayan. So sa physical look nila, wala na masyadong pinagkaiba. Yung sa laki ng device mismo, yung laki ng screen, lapad, halos pareho lang talaga. Nagkaiba lang talaga dito. Ayan, mas maliit yung analog stick niya. Nakikita nyo ba? Mas maliit yung sa 557 dito kaysa dito sa 556. So, ang pinaka-catch talaga dito sa 557 is mas maganda yung specs niya. So, kung i-rate ko yung lamang ni 557 sa 556, siguro nasa 20 to 30% na mas lamang si 557. So, ngayon dumako naman tayo sa pros and cons ng RG557. So, unahin muna natin yung cons. Ayan. So, una ko nakita dito sa 557 is hindi pa ganun ka-smooth yung gameplay niya sa Wii U. Pangalawa, mas type ko yung analog stick ng 406. Ayan, pakita ko sa inyo yung 406. Ayan, mas type ko yung nito, analog stick niya. Ayan, kesa dito sa 557. Kasi nga, siguro dahil Hall effect na to. Ito, hindi ako sure kung Hall effect siya or hindi. Tapos pangatlo, konti lang yung file format ng game na nababasa sa default launcher. Much better kung mag-Daijisho ka. So for example, punta tayo dito sa launcher niya. Ayan. Pasok tayo sa PS2. Kung makikita nyo dito, walang laman. Wala siyang laman, okay? Pero, pag pumunta ka naman dito sa Daijisho, tapos inopen natin yung PS2. Ayan, yung PS2. May game siya. Same directory lang sila. So, ibig sabihin, mas maraming file format na nababasa si Daijisho compared sa default launcher ng Anbernic. So, mas magandang mag-Daijisho talaga kayo. So, pang-apat na nakita kong cons dito is hindi updated yung mga emulators. So, kayo nang bahala kung i-update nyo sila or hindi. Pero mas magandang i-update nyo sila. Ayan. Mas magandang i-update nyo yan. So, sa panglima naman na nakita kong hindi ko gusto dito is yung hindi pang beginner tong device kung balak nyong kalikutin. So, napakahirap guys. May mga settings dito na kailangan ng medyo advanced na karunungan. Kailangan yung pag-aralan talaga. Kailangan yung mag-research ng matindi. So, last na nakita kong di ko gusto dito sa RG557 is yung shell niya. Ayan.
Kung makikita nyo, may mga ano, may mga fingerprint. Ayan. Mabilis siyang kapitan ng ano, ng dumi or ng mga something na pag oily yung kamay mo or nababasa. Ayan. Mabilis siyang makapitan ng ano, kadungisan. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo yan. So ngayon, tapos na tayo sa cons ng device na to. Pumunta naman tayo sa pro. So una kong nakita dito sa device na to is yung napaka-powerful talaga niya. Na kaya niya makapaglaro ng smooth ng PS2, ng PSP, ng PS1, and even Android games. Lalo na nung nilaro ko yung Devil May Cry. Kasi di ba nung nilaro ko dito yung Devil May Cry, kailangan pang ayusin yung settings para lang makuha mo yung sweet spot niya na medyo smooth yung gameplay. Dito, nung nilaro ko yung Devil May Cry, wala nang setting. Nung nilaro ko, yun na mismo yun. Napakaganda na ng, ano niya, ng gameplay. Smooth na smooth. So, pangalawa, so dahil na sabi ko na Android siya, ibig sabihin, pwede ka rin mag-install dito ng iba pang app like mga social media platforms. Ayan. Pwede ka manood ng Netflix dito. Ayan, YouTube at kung ano-ano pa. Parang cellphone na rin siya. Yun nga lang, hindi talaga nalalagyan ng SIM card to. Tapos, pangatlo sa nagustuhan ko dito is meron siyang additional na emulators like Wii U and nung Pico. So, ayun. So, pang-apat naman na nagustuhan ko dito is yung Rixel HK. So, hindi ko na din i-explain to kasi ayoko. Message nyo na lang kami sa Facebook page namin na doon ko i-message sa inyo. I-PM nyo kami para may explain ko sa inyo. Kasi ayoko talaga mag-explain ng yan, Rixel HK tsaka ng mga emulators. So, panglima naman na nagustuhan ko dito is yung trigger button niya. Ayan. Itong mga to. Ganda nila kasi dito sa L1, nakaangat siya ng konti. So, mas mararamdaman mo or mafe-feel mo yung L1 kahit nakapikit ka or kahit walang kuryente or nasa madilim kang lugar. Mararamdaman mo agad na L1 siya. Tsaka mas madali mong mapipress yung L2 and R2. So, ayan. So, next na nagustuhan ko din dito, syempre, yung ergonomics niya na kahit hindi ka gumamit or bumili ng mga grips online, maganda na siyang hawakan. Katulad ng mga ganito, diba? Kung naka RG556 ka, medyo nangangalay na yung ganito mo, ilalim, or yung itong thumb mo mismo. So, kailangan bumili ng ganito, ng mga grip para mas maging maganda yung paglalaro mo. So, kung gusto niya ng mga ganito, meron kaming binibentang 3D printed na grips. Check ko sa description sa baba. Ayan. Next naman na nagustuhan ko din dito is pwede ka nang gumamit ng fast charger dito. So, parang cellphone na rin siya, no? Hindi katulad sa mga predecessors niyang mga devices to na naka 3,300 mAh or 2,500 mAh, diba? Ayan, 2,600 mAh. Ayan. Mga gantong device hindi pwede ang fast charger dahil masisira agad yung battery. Yung pinaka-last na nagustuhan ko dito, syempre, yung internal storage niya. Kumpara dito sa RG556 na 128 lang, dito times 2 yung laki niya. So, 256 yung internal, tapos pwede mo pang lagyan ng external na memory card na hanggang 2 terabyte. So, yun. Pero for me, tingin ko masyado ng overkill yung 2 terabyte unless collector ka ng game. So, sa akin enough na siguro yung mga 64 gig or hanggang 128 gig. Dito sa 256 nga lang, na ako eh. Okay na ako. Hindi naman ako maglalagay ng sobrang daming games dito. So, ayun, kasi ang problema kapag maraming games, parang, kunwari, sobrang dami ng games dito, na halos lahat ng maganda nandito na, kapag nilaro mo yung isa, tapos biglang na-board ka pa lang sa simula na, parang tatamarin ka na, lipat ka sa ibang game. Yun yung problema doon. So, pag mas maraming game na nakalagay, mas marami yung backlog, lalong-lalo na kung madali kang magsawa sa mga game na nilalaro mo. So, ayun guys, tapos na tayo sa pros and cons ng device na to. So ang tanong ngayon is, mare-recommend ko ba tong device na to para sa inyo? Syempre, may i-recommend ko sa inyo. So, kung hindi syempre kaya ng budget nyo, huwag nyong i-push pa. Siguro, pag-tsaga muna kayo sa mga RG35XX, ganito RG35XXH, ayan. Tsaga muna kayo sa ganyan. So, hintay pa kayo hanggang Pasko. Malay nyo, baka mag-sale pa to at yun, mas ma-afford ninyo. So, kung meron naman syempre kayong pera, mas maganda to kaysa sa RG556. Ayan, 20% na mas maganda yung specs ng RG557. Ayan. At kung meron naman kayong RG556 na ngayon, worth it bang bumili ng RG557? Ang sagot ko dyan is yes ulit. Kasi, yun nga, mas maganda na yung specs nito.
ang gawin nyo na lang dito sa RG5560 nyo, bigay nyo sa anak nyo, ayan, o kapatid nyo, or benta nyo, pangdagdag kayo dito sa RG557. At yung pinakalas na tanong is kung magkano nga ba tong device na to. So ngayon, ay wala pang eksaktong price ng device na to kasi yun nga, mas maagang pinadala sa akin to, hindi pa rin available to sa website nila or sa Shopee. Kung sakali man na mag-message sa akin si Anbernic about sa price nito, i-flash ko na lang sa screen or sa description or i-post ko na lang sa Facebook page namin kung magkano tong device nito. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to, and syempre don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa ang pwede namin may share para sa inyo. So ayun, maraming salamat ulit Anbernic, and maraming salamat din sa inyong mga taga-subaybay sa mga nanonood ngayon. So ayun lang guys, maraming salamat, paalam.